Itong si Magalong, itong ano na 'to, si Magalong nandodoon sa Davao, nag-check ng mga ano doon, ng mga flood control chu-chu doon. Anong ginawa ni Magalong? Okey, nag-inspect siya ng mga ano daw, road slope protection structure to ano, for improvement of critical intersections including installation of rockfall netting, chu-chu-chu-chu sa Davao City. Baguio City Mayor Benjamin Magalong, DPWH, USEC led the inspection, chuchu-chuchu, eklabush. Imagine niyo mga kababayan, eto'y kasagsagan ng bagyo. Ang yawa na si Magalong, na akala natin para sa bayan, nandodoon sa Davao. Kung doon sana kayo sa Cebu, mga julul, nagdala kayo ng pagkain sa ating mga kababayan sa Cebu, doon kayo sa Capiz, doon kayo sa Negros, eh di may naligtas kayong buhay. Mga yawa kayo. Anong pumasok sa utak mo, Magalong? Akala ko ba wala ka na diyan? At bakit by the way, I was out, ay wala akong signal ng maayos for the last 6 days, 7 days I think, 'di ba? Ano 'yan? Doon kayo nag-optics-optics, nangamatay na ang mga tao sa Cebu. Nag-optics-optics pa ang mga bilat-ina mo. Oh, wala ka na Magalong kung di ka naman julul. Ano pa ang mga nangyayari? At panawagan ko sa inyo, huwag kayong mag-donate sa mga vloggers lalo na sa mga alpotera. Hindi yan makakarating, gagamitin na naman yan. Marami kayo, gamitin niyo kung gusto niyong tumulong, diretso niyo sa mga tao, mag-utos kayo ng tao mapagkakatiwalaan niyo. Kakawawain na nga, kawawa naman ng ating mga kababayan sa Cebu. Tignan mo, 5,000 lang ang ibibigay. Asan ang pabahay sa kanila? Dapat bigyan sila ng, you know, pang my God. Yun yung sinasabi ko sa inyo. 20 years niyo, yun know, yung iba dun na hinulug-hulugan yung bahay, baka hindi niyo pa bayad. Saan kayo kukuha ng pera ngayon? Dahil hindi kayo nakipaglaban eh. Dapat noon, 2023 pa lang, natanggal na yung bangag na o kahit last year nung inilabas ko ang ang pag-a-addict ni Bangag. Baka sakali, you know, natanggal si Bangag nung last year, hindi na nangyari ito dahil you know, itong flood control money o fund ay bigyan sana ng tamang project ang inyong mga probinsya. Walang helicopter, walang boat, excuse me. Sabi ni Loved One and Bing Conde, anong klaseng walang gobyerno. Si Bangag, baka during the typhoon, nandoon pa siya sa Korea nang aambush kay, ano, kay Xi Jinping, di ba? Noong mga moment na yon. Ngayon may parating na naman na bagyo. Antayin niyo pa ba na lumutang ang buong Metro Manila at kayo naman ang susunod na biktima? Pumunta kayo sa rally, patalsikin niyo si Marcos Jr. na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ninanakaw, imagine niyo ang kanyang confidential funds. 'Di ba? Diyan sa budget deliberation no nakaraan. Zero, wala man lang natira na parang resiko o barya. Dahil ninakaw nila ang pera. Not only sa confi funds nila, confidential fund, flood control, sabi ko nga, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ninanakaw nila. By the way, from now on, la-live na tayo sa ating TikTok para makasunod tayo sa ating mga kababayan. Alright? Ngayon, itong mga tanga dito, Bisaya pa man din ito, umuwi daw ako para, bakit ako uuwi? Ang bahay ko nandito, isa pa yan. Mga katangahan ninyo, ipinaglalaban kayo, ayan, sige, sana hindi kayo anurin ng baha sa susunod. Imagine nyo yung mga mentality ninyo, ha? Mga mentality ninyo. Umuwi ka kaya dito, Maharlika? 'Di ba? Kabubuhan lagi yung mga sinasabi, 'di ba? Sana anurin kayo ng baha para yun na doon niyo ma-realize kumakapit-kapit, "Ay tama pala si Maharlika, tang-ina palang bangag yan," ganyan-ganyan, 'di ba? My home is here, okay? So kung gusto mo pumunta ka dito sa Amerika, kumuha ka ng visa. Magpatulong ka kay bangag na adik. Ngayon si Pangulong Duterte ang sinisisi ng mga hayop. Pangulong Duterte, 3 years na si bangag. Kung may pagkakamali, let's say for example, bigyan natin sila ng tamang laban, okay. O nakita mo na pala may pagkakamali ang Duterte 22, 23, 24. Walang pinagkaiba si Bangag Jr. kay Jabnoy. Malay mo magaya din si Marcos kay Jabnoy, mategi ng anytime soon. E di magpapaletsyon tayo, di ba?
Mategi yang adik na yan sa kasisinghot. Dahil siya ang nagpapahirap, nagpapalubog sa ating bayan. Yang buwaka ng inang Marcos na yan na adik sa pinaka-adik. Kayo dyan sa Luzon, I hope, okay? I hope hindi kayo maging biktima ng katulad ng mga naranasan ng ating mga kababayan sa Cebu. Tapusin nyo na si Marcos Jr. Patalsikin nyo na si Lisa Tanas. Diyan si Lisa Marcos Aranetang demonyong babaeng yan. Yan yung buwaka ng inang bigao na yan. Yan ang umuubos ng pera ninyo. Yang hayop na yan, pag dinaysect nyo ang katawan yan, nandun sa loob ang pera ng bayan. Sa pag-iinom niya ng alak, pagdodroga, sabi nga ni Kati Binag, inalok siya ni Lisa Tanas ng droga, ng pulburon. Pag dinaysect ninyo o pinorensik ninyo ang katawan ni Lisa Tanas, nandyan ang katas ng pera ng bayan sa paggamit ng pulburon, sa paglaklak ng mamahaling alak. Di ba? My goodness, mga kababayan. Nakakagalit. Ano ang mga balita? Ganun pa rin ang mga nangyayari sa recently, di ba, may nagrally sa ombudsman that ikulong si Marcos. Patalsikin talaga yan. Dapat ikulong. Kulang ang buhay nila. Kulang ang habang buhay na kulong. Dapat bitay patiwarik. Si Lisa Tanas dapat makulong. Yang hayop na yan, si Tambaluslos, dapat makulong yang mga hayop na yan. Or, ibitay talaga kasi natitwist ang batas. Malay mo, pag nag-change na naman ng government, makakalaya na naman sila o ipapardon sila pag nakulong. So, dapat bitay talaga. Para makita ng taong bayan kung paano magurgur ang mga demonyo, mabigyan man lang ng sample. Kasi hanggang ngayon, wala pang napapakulong dyan sa flood control na yan. Di ba? Yung mga nag-rally, kanina, mga kaliwa. Well, ang mga kaliwa, sabi ko nga, hindi na to usapin. Kung makakaliwa ka, makabangag. Well, pag makabangag, i-chapwera natin makabangag. Makabangag ka pa rin after mong makita na binaboy na kayo dyan sa Cebu? Naunsaman mo. Mga kasimanwa ko, mga higala. Yes, firing squad, sabi ni JBF. Hindi nyo pa nakita na hindi dapat malulunod ang ating mga kababayan sa baha na yun? Kung yun ay ang pera, yan yung mga frasco, yan si Gwen Garcia, yung mga hayop na yan. Kung ginilagay nila sa tama ang pera ng bayan, magkakasabot sila samantalang sila ay nasa Paris. Sabi nga ni Dean, nagbe-breakfast ng croissant with hot chocolate and everything. Tapos bumalik lang. Habang nagbabagyo, nandoon sila sa Europa. Tapos mag-o-optics ngayon, kasama si Bangag, bigay-bigay ng pera. Magbibigay daw sila ng 5,000 kada pamilya. Buti sana kung makakarating ang 5,000 na yan. Mamaya, optics pa rin yan. Mag-a-announce lang na magbibigay ng 5,000, yung pala, hindi naman ibibigay. Puro na lang imbestiga. ICI, hiniling sa ombudsman na imbestigahan sina Bonoan at iba pang mga chucho-chucho. Hindi nga nila imbestigahan. Yung 17 na kongresistang mga demonyo na sa pangungunan ni Romulo at kung sino-sino pa yon, ang 67 contractors na nakalink yung ibang contractors kay Sandro Marcos. Kay Charis yung hayop na yan.